For today's ganap nga, iba nga yung trip ng mga katrabaho ko. Trip lang naman nila na mag-breakfast daw dito sa Batis. Ewan ko kung sino sa kanila yung pasimuno nitong breakfast na to, kahit na nga may pasok pa kami. Kaya naman, pagka-out nga sa trabaho, hindi nga dorm ang diretso nga kami dito sa may Sinchu, sa may Bayfu. Bago nga kami dumiretso doon, dinaanan muna namin yung mga baon namin na prepare pa namin kahapon pa. Pinauna na nga namin sila para mauna na nga sila doon, pero inabutan pa rin namin sila sa daan. Sosme, kabagal naman ni Uncle mag-drive, oy. Kaya pagdating namin dyan sa Bayfu, nag-ihaw na agad sila ng tilapia dahil nga isa pa yan sa ulam namin. So habang hinihintay nga namin na maluto yung inihaw, nagsimula na nga ako magtampisaw dyan. At tong mga pairings naman namin, nag-fixer taking naman sila. Nahihiya pa eh? Charot! Ine-explore ko nga lang yung lugar, palakad-lakad nga ako dyan nang makita ko tong mga napakadaming butterfly. Hindi nga langaw yung dumudumog sa basura, kundi mga butterfly. Nag-evolve na ba ang mga langaw? Naging butterfly na ba sila? Palakad-lakad nga ako dyan dahil nga inutusan akong kuhanin yung hotdog dito sa kabilang pwesto. Nagdadalawang isip pa nga ako kung tatawid ako dito sa may tubig. Kasi nga malumot siya, baka madulas ako, maging kwento na lang ako ba? Kaya ayan, hinagis-hagis ko na lang kay Upa yung hotdog. Ang tagal nga maluto yung iniihaw nilang tilapia, mga 12 hours pa daw bago maluto. Kaya nagsipagliguan muna kami habang hinihintay nga na maluto yung tilapia. Una ngang nagpakitang gilas tong asawa ko. Tingnan nyo, feeling marunong lumangoy yan, pero hindi yan marunong lumangoy. At itong batang ito naman, gusto naman niyang tumalon, napakatibay nga ng loob niya. Sabi naman itong guardian namin, wait lang, wag ka munang tumalon. Baka kasi pag tumalon ka, magpailalim ka doon sa pinakailalim, malunod ka pa. Kaya ako nga yung nautusan para i-check kung malalim nga ba talaga bago siya tumalon. Medyo malalim nga dyan sa may part na binabagsakan ng tubig. Hindi ko na rin kasi siya matukod. Hindi ko nga ma-check dahil nga inaagos din ako ng tubig. Pero napakalakas pa rin ng loob ng batang ito. Tumalon pa rin siya. Yun pala, marunong naman palang lumangoy. Diyos ko, kinabahan pa talaga kami dyan ng very very light. Napakadami namin dyan umabang-abang sa kanya. Pero in-enjoy niya talaga yung mga pagtalon niya. Pabalik-balik nga siya dyan at talon siya ng talon dyan sa tubig. Kaya pati kami, tumalon-talon na rin. Kahit na nagdadalawang isip nga ako dyan na tumalon. Tumalon talaga ako para nga labanan yung takot ko. Nalabanan ko nga yung takot ko dyan, pero yung asawa ko naman yung takot na takot para sa akin. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang mag-alala dahil marunong akong lumangoy. Ako yung kakabahan pag ikaw yung tumalon doon dahil hindi ka nga marunong lumangoy. Siyempre, hindi pwedeng ako lang yung lumalangoy. Dapat pati tong camera ko lumangoy din. Dito ko na nga siya mapapatunayan kung gaano talaga siya katibay. Ilulublob ko din talaga siya ng bonggang-bongga para ma-measure kung gaano siya katibay. 2 meters deep nga ang kaya nitong abutin underwater, pero hindi ko naman ginawa yon. Inilublob ko lang siya para nga makita kung ano yung nasa ilalim ng tubig. Pero Diyos ko, anong nakita ko, napakadumi pala. Paano na yung mga nainom kong tubig kanina nung tumalon-talon ako? Umahon na nga kami sa tubig at luto na daw yung iniihaw nilang tilapia kaya kakain na daw kami at nang makauwi na dahil may mga pasok pa nga kami mamaya. Iba din kasi mang trip tong mga to eh. Sabagay, sabi nga nila, unplanned moment is better than the planned one, di ba? Salo-salo nga kaming kumain dyan na may kasamang bulihan. Aminin nyo man sa mga tropa nyo, may isa talaga sa tropa na hindi makukumpleto yung araw niya hanggat wala siyang nabubuli. At hindi naman halata sa mga person na gutom nga sila dahil sa pagod sa paglalangoy. Nakakatuwa nga at masaya sa pakiramdam, yung mga katrabaho mo, nakasama mo sa loob ng production ay kabanding mo din sa labas. Kahit nga gaano kahirap at kapagod yung trabaho sa loob ng production, kung ganitong tao naman yung mga kasama mo, mawawala talaga yung pagod mo at mag-i-enjoy ka pa sa work. Dahil bilang OFW, mahalaga talaga yung pakikisama sa bawat isa. Pagkatapos nga namin kumain, gumayak na rin kami at nang makauwi na. Dahil mag-aalas 12 na rin to ng tanghali. At may mga pasok pa nga kami mamaya, so walang mag-a-absent ha. Yun lang, so mamaya marami na naman kaming kwento sa production. Bye!